Okay, so magandang araw po, grade 6. So, ito na po yung ating 7th week para po sa Mathematics 6. So, we have two lessons. So, yung first lesson po natin is about describing the set of integers and identifying real-life situations that make use of it. So, in this lesson, we will find out the set of integers and identify real-life situations that make use of it. In the number system, we have two categories, namely real numbers and imaginary number. Integers is classified as real numbers. So ngayon, ma-mimit nyo yung word na integers, which is magagamit nyo siya until kayo ay mag-high school up to college. So ano nga ba yung integer? So integer or integers are all natural numbers known as counting numbers. So ito po yung tinatawag natin na counting numbers, negatives, opposites, additive inverse, and the number 0 is also included. So integers. Ano ba yung counting numbers? So, pag nagbibilang tayo, we start from 1. So, 1, 2, 3, 4, and so on. The negatives, so yung counterpart ng ating counting number, yung negative 1, negative 2, so yung mga negative. May mga nakikita naman kayo ng mga negative numbers. Opposites, additive inverse, at syempre yung 0 kasali siya sa integers. Integer, tandaan po ito, integer has no fraction. So, hindi kasama ang fraction at saka decimals. So, hindi po siya kasama tulad ng 3/4. Hindi po ito integer. Ang 265 thousands, hindi rin po siya kasama as integer. So, let's take a look at the number line. So, ito po yung tinatawag nating number line. So, isang linya siya, may arrow sa magkabilang dulo. Ibig sabihin niyan, continuous yung number. For example, yung pinakagitna natin is 0. Okay? So, yung nasa kanan niya, ito ay lahat ay positive. So, starting from positive 1, positive 2, positive 3, positive 4, positive 5. So, kaya may arrow siya, continuous yan. So, hanggang positive 6, positive 7, and so on. Then, ang nasa kaliwa naman ng 0 ay mga negative. Mga negative integers. Starting from negative 1, negative 2, negative 3. So, papalayo din po iyan. So, makikita nyo dito, ulitin natin. So, positive yung nasa kanan ng 0 and negative numbers naman ang nasa kaliwa ng 0. So, pag sinabi natin opposites, halimbawa, positive 1. Anong opposite? Anong kabaliktaran ng positive 1? Negative 1. So, laging magka-opposite yan, yung positive and negative. Okay? Ano naman yung nasa pinakagitnang 0? So, ang 0, hindi siya negative, hindi rin siya positive. Okay? Neutral po siya. So, additive inverse. Ano naman po yung additive inverse? So, it is a property of numbers that if you add opposites, your sum will be 0. So, halimbawa, we have negative 4. Ano ba ang kabaliktaran ng negative 4? Anong opposite niya? Positive 4. At kapag pinag-add natin, pinag-plus natin yung negative and positive na pareho, negative and positive 4, so ang lagi magiging answer nila is 0 kasi nga magka-opposite sila. Okay? Another example, negative 5 at saka positive 5. So, pag pinagsama sila, 0 pa din siya. So, yun yung tinatawag nating additive inverse. So, have some practice. So, name a positive or a negative number to present each situation. So, yung number 1 natin, a plane climbing to an altitude of 10,000 feet. So, yung eroplano, papataas siya. Papataas siya ng 10,000 feet. So, ano po ito? Is it positive or negative? So, pag sinabi nating climbing or papataas, papataas po siya, lagi yun ay positive. Pag pataas, laging positive po iyon. Okay po? So, kaya ang ating integer dito is positive 10,000. Okay po, so positive siya. How about number 2?
taking 1,000 pesos out of the bank. Kumuha ka daw ng 1,000 sa bangko. So, ano po siya? So, syempre, may savings ka sa bangko, binawasan mo yung savings mo sa bangko, kumuha ka ng 1,000 o nag-withdraw ka, ang tawag doon ay nag-withdraw o kumuha ka sa bangko, yun po ay negative. Kasi nabawasan yung savings mo. So, negative na siya. Binawasan nyo. So, negative 1,000. How about 200 feet below sea level? So, 200 feet below, baba yun, nasa baba. So, ano pag nasa baba? So, ito po ay negative. So, ito ay correction lang ha. Ito po ay 200. Okay, so negative 200. Okay, next. A hiker climbing to an altitude. Ito na naman, yung hiker naman, papataas siya ng 6,000 feet. Siyempre, tandaan natin, pag pataas ay positive. So, positive, ito po ay 6. Nagkamali. So, positive 6,000. The next, spending 5,000 pesos. So, gumastos ka ng 5,000. Ang paggastos ba ay positive or negative? So, ito ay negative kasi nabawasan ka na ng pera kasi ginastos mo na siya. So, negative 5,000. So, let us answer learning task 1. Let us name a positive or negative integer to represent each situation. So, number 1, saving 25 pesos. So, nakapag-ipon ka ng 25. Ano ba ang nakapag-ipon? Is it positive or negative? So, siya po ay positive. Kaya siya ay positive 25. So, lagi natin nalagay yung positive or negative sa unahan. Pero, may rules din tayo na kapag positive, kahit wala na siyang positive o kahit wala na siyang plus dito sa unahan. Pag wala siyang plus or minus sa unahan, yung isang number, automatic positive yon. Okay, number 2, 6 feet below the ground. So, nasa ilalim ng lupa. So, nasa ilalim, yun po ay negative. Okay, so negative 6. What is the opposite of 6? Anong kabaliktaran ng 6? Ang 6 ay walang nakalagay sa unahan. Di ba? Pag walang nakalagay sa unahan, ito ay positive. So, ano ang kabaliktaran ng positive 6? Ito po ay negative 6. Next, number 4. When a player to a basketball team shot the ball and gained 3 points ahead against their opponent. So, shoot daw ni player ang bola, tapos nakascore siya ng 3 points laban sa kanyang mga kalaban. So, ano po ito? Nakascore siya. Nakakuha siya ng 3 points. So, nakakuha siya ng 3 points. So, yun ay positive 3. What is the sum of negative 8 plus 8? So, negative 8 at saka positive 8. So, tandaan natin, additive inverse to. So, pag pinag-add ang negative 8 at saka positive 8 ay 0. Okay, so learning task 2. So, ganun uli ang gagawin natin. We will name a positive or negative integer to represent each situation. So, number 1, gained 6% interest from bank deposit. So, gained, ang pwedeng Tagalog yun ay tumubo, nakakuha. So, ano po ang interpret noon? Is it positive or negative? Nakakuha kayo or tumubo yung inyong pera sa bangko ng 6%. Tumubo siya. So, siya ay positive. So, kaya siya positive 6. So, what is the sum of 3 plus 3? Correction, ito pa ay negative 3 plus 3. So, ano po? Ito po ay additive inverse ulit. So, negative 3 at saka positive 3, pinag-add po. So, ang magiging answer is 0. So, Deogracias Lagario paying an amortization amounting 22,300 to the bank from his car loan. So, nagbayad si Deogracias Lagario ng 22,300 sa bangko. So, nagbayad siya. So, ano po ito? So, ito po ay negative. So, negative 22,300 kasi nabawasan siya ng pera. Number 4, David Nathaniel Lagario climbed to the hill with an altitude of 1,000 feet. So, ito ulit, tumaas uli ito. So, ito ay
positive. So, positive 1,000. So, ito siya. The number 5, the temperature is below 0 degrees Celsius. So, mas mababa daw sa 0 degrees Celsius. Ano ba yung mas mababa sa 0? So, mas mababa sa 0 ay mga negative numbers. Negative degree. Next, number 6. What is the sum of negative 4 plus 6? So, ito naman po ay hindi pa natin natututunan. Okay? So, i-assume na lang natin na, di ba kapag negative 4 at saka positive 4, so, ilagyan natin sa taas. Kapag negative 4 at saka positive 4, 0. So, kung 0 na siya, ilan ang natira sa 6? So, ilan po ang natira sa 6? Kung tinanggalan natin yung positive 4 para maging 0 siya dito, so natira dito ay 2. So, positive 2. So, during pandemic, Mr. Lazo gained his weight from 66 kg to 80 kg. So, tumaas yung timbang ni Mr. Lazo. So, nagsimula sa 66, naging 80. So, ito, i-minus naman natin siya. Ilan yung nadagdag sa kanya? So, ito ay positive 14. Kasi nadagdagan siya ng 14 kilograms para maging 80. Number 8. So, a bodybuilder lost his weight by 2 kg per week. So, nabawasan ng 2. So, yun po ay negative 2. The number 9, 25 steps uphill. So, papataas. Naglakad siya papataas ng 25 steps. So, ito po ay positive 25. And an airplane approaching to the runway descending its altitude by 10 feet per second. So, nakita niyo yung keyword natin dito, descending. Ibig sabihin, pababa. Pababa na po yung airplane natin. So, ito po ay negative 10. For the learning task 3, let us arrange the following integers 1 to 5 from least to greatest and 6 to 10 from greatest to least. Okay, so paano tayo mag-arrange? 1 to 5 to. So, from least to greatest. So, pinakamaliit, papalaki. Okay, so pwede natin siyang malaman kung titingnan natin itong number line. So, kung mapapansin natin sa number line, so, pag 0, simula tayo sa positive 1, positive 2. So, papuntang kanan, pag papunta ng kanan, ito po ay papalaki na. So, pag pakaliwa na, papaliit na po siya ng papaliit. So, dito sa numbers dito, ang pinakamaliit is negative 10. So, ganito ang clue natin dyan. Pag positive, nung parang normal na number lang, ang pinakamaliit, halimbawa, is 1. And pag palaki ng number, so yun siya. Pag negative naman, ang mas malaki is yung negative 1 kasi mas malapit na siya sa 0. So, kung ano yung nasa pinakakaliwa, pag palaki ng palaki yung number ng negative, ito pa ay paliit ng paliit. So, lahat ng negative po na malalaki, yun po ang pinaka maliit ang value. Okay, paano po yun? Halimbawa sa number 1. So, dito, kasi nakalagay least to greatest, pinakamaliit mo na papalaki. So, ang pinakamababa is mga negatives. So, pipili tayo dito sa mga negative ng pinakamalaking number. Kasi yun yung pinakamaliit ang value pag negative. Okay, so ang pinakamaliit ang value dito is negative 7. Okay, and then, ang sumunod, so tanggalin na natin 7. So, kung pansin nyo, nandito siya, diba? Nasa pinakakaliwa siya. So, yung sumunod sa kanya is negative 2. Okay, so negative 2. And then, sunod ay negative 1. So, dito nyo siya titingnan. Ayan, nandito siya. Okay, so papunta tayo sa kanan kasi papalaki daw. And then, next natin ay 0. So, para hindi kayo mahirapan, pwede nyo i-cancel para alam nyo na gamit nyo na siya. And then, kung sa negative, ang pinakamaliit is yung may malaking number pero negative. Dito naman, syempre, yung normal na number natin. Ano ba pinakamaliit dito sa 537? So, yung 3. And then, sunod ay 5. And then, yung last is 7. Okay, next, for number 2. So, ganun uli. Ang technique natin, pag least to greatest, syempre, unahin natin negative kasi yun yung mas maliit kaysa sa positive.
So, dito, ang negative lang is negative 5 and negative 3. So, ano mas maliit dyan sa negative 5 at negative 3? Alin yung nasa kaliwa? Okay, so yung negative 5. So, siya pa yung pinaka maliit. Then, sumunod natin is negative 3. Okay, so natanggal na natin yung mga negative. So, sunod ay, kung may 0, so syempre, yun yung gitna natin. So, 0. And then, since positive na yan, madali na natin ibawas yan. So, syempre, pinakamaliit is 1. Then, sunod ay 2. And then, 8. At saka, 12. So, ganun lang po tayo pag nag-a-arrange tayo from least to greatest. So, sunod-sunod na natin. Number 3, so meron tayong negative 7, negative 4, negative 6. So, syempre, pinakamalit dyan is negative 7. So, pwede kayong tumingin doon sa number line kung nalilito pa rin. Then, sunod natin is negative 4. So, ito. Ay, sorry, hindi pala negative 4. May negative 6 pa pala. Okay, so negative 6 muna. Negative 6. Then, negative 4. Tapos, negative 1. Ayan. So, unahin natin mga negative kasi sila yung mga mabababa. Least to greatest kasi to. Then, ang gitna natin, 0. Tapos, 8 at 6 na lang. So, syempre, mas maliit ang 6. Tapos, 8. Okay, next, number 4. So, negative natin dyan ay negative 1, negative 4, negative 5. So, syempre, ang una dyan ay negative 5. Then, negative 4. Negative 1. Tapos, 0. Tapos, 2. At saka, 4. Then, next. Dito naman tayo sa number 5. Okay, so, may tatlo tayo ditong negative number. Negative 1, negative 4, negative 6. So, pinakamaliit dyan, nasa pinakakaliwa ay negative 6. Sumunod ay negative 4. Then, negative 1. Then, 0. Tapos, 3. 4. And 10. So, dito naman sa 6 to 10, baliktad naman. So, ang unahin daw natin ay yung greatest to least. Okay? So, syempre, positive muna tayo. So, ano ba pinakamalaki sa positive? Kasi pinakamalaki hinahanap natin. So, pinakamalaki sa positive. So, guhitan natin yung mga positive numbers. Ito, ito, ito. So, yun lang. Tatlo. So, anong pinakamalaki dyan sa 8, 1, at saka 6? So, ang pinakamalaki dyan is 8. Then, sumunod ay 6. Tapos, 1. So, pinakagitna natin, 0. Then, paano natin makahanap yung pinakamalaki sa negative? Ito ang negative natin, negative 3, negative 4, negative 2. So, syempre, pinakamalapit sa 0, dito sa tatlo, is negative 2. So, yun yung pinakamalaki. Kung ano yung pinakamalapit sa 0, yun yung pinakamalaki pag negative. So, negative 2, negative 3, and ang pinakamaliit is negative 4. Okay, so dito naman tayo sa number 7. Guhitan natin yung positive. So, ano pinakamalaki dyan? Yung 12. Then, sinundan ng 11. Tapos, 4. Tapos, 1. Tapos, ang pinakagitna is 0. So, meron tayong negative. So, ito ang negative natin. At saka, ito. So, ano ang pinakamalapit sa 0 dyan? Yung negative 3. Basta pag negative, pag malaki yung number ng negative, yun ay maliit. So, sunod ay negative 5. Okay, 8. Diretso na natin. So, mga positive natin, ang pinakamalaki is 8. Then, sunod ay 5. Sunod ay 2. And then, 0. Tapos, negative 1. Tapos, negative 3. And negative 7. Sa number 9, so, lagyan titingnan nyo muna positive kapag greatest to least. Kasi yun yung mas malaki. So, 8. Then, 3. Then, 0. Tapos, negative naman. So, syempre, pinakamalapit sa 0 is negative 1. Then, negative 2. Tapos, negative 4. At saka, huli ay negative 13.
And number 10, so pinakamalaki is 20, sinundan ng 6, tapos 1, tapos 0, tapos negative 4, negative 23, and last is negative 42. So, learning task 4 naman, let us identify the following expression. Susulat lang natin kung integer siya or not integer. So, in the given expression below. Okay, tandaan natin, hindi integer ang number kapag siya ay fraction at saka decimal. Yun lang ang tandaan natin. Hindi siya integer kapag fraction at decimal. So, dito pareho namang integer siya. So, ito po ay integer. So, ito, decimal to. So, syempre, sabi ko nga, ang fraction at decimal ay hindi integer. So, not integer. Ang 0 is an integer. Ito ay decimal uli. So, not integer. So, ito, negative. So, ito po ay integer. Ito, fraction. So, ito po ay not integer. Another one, fraction din to, not integer. So, ito, negative 6 at saka positive 3. So, ito ay integer. Then ito, 0.325. So, ito po ay not integer. And yung last po ay decimal pa din. So, not integer. Okay, learning task 5. Let us arrange and identify the following numbers or expression on its designated column. So, pagsamasamahin natin ang mga integers, ang mga fractions, at saka ang mga decimals. So, unahin muna natin, ang pinakamadali kasi dyan, fraction. Alam naman natin ng fraction ay yung merong slash na ganito or yung merong numerator, denominator. Okay, so yun muna unahin natin. So, dito, ito, kita naman natin dito yung mga fraction. Okay, so unti-unti natin siya. So, sulat natin, ito 1/2. Tapos, sa unang line yon. Sa pangalawang line, we have negative 1/3. Tapos, 1/7. 3/4. Tapos, sa pangatlong linya ay 5/7. Tapos, sa pang-apat na linya is negative 1/3. So, yun ulit. Pareho lang. Then, 3/2. Sa panghuling linya, we have 13/6. 4/3. Yan, kulang ang linya. So, ang huli ay 6/7. Tapos, sundan naman natin ng decimal. Kasi yung matitira, yun yung integer. Ganun lang ang technique yan para mabilis. Okay? Sa decimal, syempre may decimal point. So, tulad nito, may decimal point. Ayan, may decimal point din. So, yun yung mga decimals. Okay? Doon tayo sa unang linya. So, ito, 3.1416. So, ito yung value ng pi. 3.1416. Tapos, 2.01. Tapos, sa pangalawang linya naman, 0.225. Sa pangatlong linya, 1.5 or 1 and 5/10. At saka 2 and 3/10. And 3 and 1800. So, yung pang-apat na linya, we have negative 2300. 3 and 2500. So, wala na sa pang-apat. Yung pang-limang linya, so, tatlo ito. So, we have, ayun din, 3 and 2500. 2/10. Negative 2/10. At saka, 13 and 1500. So, yun yung mga decimal. So, ngayon, yung matitira, yun na yung mga integers. So, yung negative 3, 0, 5, negative 1, negative 18, negative 10, 9, 2, 5, 8, at saka 25. Ayan po. Okay, next. So, we are now done with the first lesson. So, proceed na po tayo sa second lesson. Ito po ay comparing and arranging integers.
So in the previous lesson, we learned about integers and basic concept of number line. In this topic, we are going to compare and arrange integers on the number line. So let us look and observe the number line below where positive and negative integers are located. It will guide you to compare integers. So, pag-aralan natin tong number line. So, tulad nga ng sabi ko, nung unang lesson natin, so ito yung number line natin, ang pinakagitna is 0, so ito ay hindi negative, hindi rin siya positive. So, neutral siya. And yung nasa kanan ng 0 ay positive number, so positive integers. So, magsisimula kayo sa positive 1, papataas. Okay? And then, ang kaliwa naman niya is mga negative integers. So, kung ano yung nasa pinakakaliwa, yun yung pinakamaliit na number. So, pag kayo ay papunta, palaki ng palaki yung value ng number, so palaki rin siya ng palaki. So, ito. Okay? So, kung negative ang ipagko-compare natin, ang malaki ang number, pero negative siya, yun ang pinakamaliit ang value. So, pag siya ay mas malapit sa 0, so mas malaki na yung number niya. So, kaya ang pinakamalaking negative integer is negative 1. Okay? While dito naman sa positive, so parang normal na nagbibilang tayo. So, ang pinakamaliit naman sa positive is 1. So, sabi ko nga, ang number line is a straight line. So, ito, straight line siya kung saan nakalagay yung mga numbers. So, pare-pareho sila ng intervals at infinite po siya. So, wala siyang katapusan, kaya nga siya may arrow. So, line po siya. So, wala siyang katapusan. So, pag tayo ay nag-move sa 0, papuntang right, so ito po ay palaki ng palaki. Okay, pag 0, papuntang left naman, palit naman yung values niya. Pag mas malayo sa 0, pag papuntang kaliwa at palayo sa 0, so ito po ay lumiliit ang value. Okay, pag negative po, so pag palayo sa 0, lumiliit ang value. While kapag positive naman, pag lumalayo na sa 0, ito po ay malaki yung value. Okay, so for example number 1, compare the following pair of integers. So paano tayo compare? So we will use this number line. So tandaan ulit natin kapag nasa kanan, yun po ay mas malaki yung number. For example, we have positive 4 and positive 6. So ito yung positive 4 at saka positive 6. So ano yung ang nasa kanan? Yung mas malayo sa 0 kasi ito ay positive. So ang mas malayo sa 0 is positive 6. So ito po ay less than. So, negative 4 is less than positive 6. Next, we have negative 6 at saka negative 5. So, ito siya ang dalawa. So, ano yung nasa kanan? Kasi yung nasa kanan yun ang mas malaking value. Negative 6 or negative 5? So, yung negative 5. Then, we have, ito kaya, negative 12 at negative 20. Sa palagay nyo, alin yung mas malapit sa 0? Tandaan natin kapag negative numbers, kung ano yung mas malapit sa 0, yun yung mas malaki. Ano kaya mas malaki? Negative 12 or negative 20? Yung mas malapit sa 0. So, itong negative 12. So, ito po yung mas malaki kaysa sa negative 20 kasi malayo na yun sa 0. Then, negative 6 at negative 3. Ito, negative 6, negative 3. So, since mas malapit siya sa 0, yung negative 3, negative siya. So, ito po ang mas malaki. Then, positive 12 at saka positive 13. So, ito parang ordinaryong number lang. Ano mas malaki, 12 or 13? So, yung 13. So, example number 2, ito naman, magsasolve naman tayo. Paano kayo nagsasolve ng mga positive, negative na yan? Okay, so adding integers using algebra tiles. So, gagamit tayo ng algebra tiles. So, ano po yan? Dalawang kulay lang yon. Pag red, positive. Pag black, negative. For example, we have positive 4 at saka positive 9. Bakit positive? Tandaan natin, kapag wala siyang symbol sa unahan, positive siya. Okay? So, ito pa ay positive 4. Anong gagamitin nating kulay? Sa itong pula. So, yan. So, may apat tayong algebra tiles. Red, kasi positive. Plus, so positive 9 din to. So, ang positive ay red. So, 9.
Kapag pareho ng kulay, ipagsasamahin lang natin kasi plus lang naman siya. So, ilan lahat yung ating red tiles? So, ito po ay, ilan po lahat to? So, pagsasamahin lang natin yung 4 at saka 9. So, magkakaroon tayo ng 13 red tiles. So, kung red siya, siya ay positive. So, siya ay positive 13. Para naman ito, negative 2 at saka negative 3. Anong color ng negative? Black. So, ito yung negative 2. Dagdagan natin ng negative 3. So, parehong black. So, magkakapareho ng kulay. Pagkasamahin lang natin kasi magkapareho naman ng kulay. So, kaya ang total nila is, so ito yung 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. Okay? So, negative 5. Bakit negative? Kasi ito, 5 black. Di ba ang black natin is negative? Kaya siya negative 5. Number 3, ito, magkaiba na. Positive at saka negative. Pagkasamahin daw natin yung positive at saka negative. Positive 5, negative 2. Ang positive ay pula. So, 5 red plus black. 2 black. Paano naman po yan? So, natatandaan nyo yung additive integers, additive inverse. So, pag pinag-partner natin ang positive at negative, nagiging 0. So, pag partnerin natin, isang negative, isang positive. 0 agad yon, automatic. So, tanggalin natin siya. So, ito, kung ka-partner nito, so 0 na yon. Magtanggal ulit tayo ng isa pa. Isang negative, isang positive. So, 0 na ulit yon. So, wala na tayong ipa-partner kasi wala nang negative. So, ilan ang natira? 3 positive. So, yun ang magiging answer kasi tinanggalan natin yung magkaka-partner. Okay? So, kaya siya positive 3 kasi 3 yung natira na red. So, paano naman kapag subtracting integers? So, pag nagsusubtract naman tayo. So, ang gagawin nyo muna pag nag-subtract tayo, gagawin nyo muna positive itong negative. Paano po yun? So, yung 4 as is siya. Hindi natin babaguhin. Tapos, ang negative sign, gagawin natin positive. Ang minus sign, gagawin natin plus. Tapos, babalik rin natin ito. Ibigay natin yung opposite ng positive 5. Ayan. Okay? So, yung 4, kinopya lang siya. Yung minus, ginawang plus. Tapos, ito, gagawin natin yung opposite niya. Ang opposite ng positive 5 ay negative 5. So, yan, plus na uli siya. So, yung katulad ng example number 2, ganun na uli ang i-apply natin. Gamit ito. Hindi na po ito kasi ito ay minus. So, gagawin muna natin siyang plus. So, 4, positive yun. So, 4. Plus, so, negative ito. So, black, 5 black. So, paano natin siya isosolve? Pag partner-partnerin uli natin. So, isang red, isang black. Isa pa uli, isang red, isang black. Isa pa uli, so isang red, isang black. And last na red, tapos isang black. So, ilan na lang natira? So, isang black. Ano yung black? So, yun ay negative. So, negative 1. So, yan. Ito ulit tayo. So, negative 2 minus negative 6. So, ano ulit gagawin natin pag subtraction tayo? Negative 2, kokopyahin. Gagawing plus ang minus. Tapos, opposite ng negative is positive 6. So, kaya siya maging negative 2 plus positive 6. Ang negative 2 ay black. So, 2 black plus positive. So, 6 na red. Ilan ang magiging total niyan? So, ganun ulit. Cancel ulit natin. Isang black, isang red. Isang black ulit, isang red. So, ilan na matitira? 4 na red. Ang red po ay positive. So, kaya siya positive 4. Okay, so learning task 1, we will supply the inequality symbol greater than at saka less than to make the statement true. Okay, so ano mas malaki? Positive 12, negative. Di ba ito ay magkaiba? Madaling malaman ang pagko-compare kapag positive at saka negative. Syempre, lagi ang mas malaki ay positive.
dito. So, positive 3, positive 5. Para lang, pag positive kasi normal lang na number yan. So, ano mas malaki? 3 or 5? So, yung 5. So, dito, isa uling negative, isang positive. Laging ganyan. Pag magkaiba, negative, positive, laging pipiliin yung is positive. So, dito, negative 0, negative 100 at saka 0. So, syempre, ang 0, gitna. Ito, nasa pinakadulo na to ng kaliwa. Sa pinakakaliwa na to. So, syempre, mas malaki is 0. Mas malaki ang 0 kaysa sa negative. Pero, ang positive numbers, mas malaki naman yung kaysa sa 0. So, dito, ano mas malaki? Positive 21 or positive 2? Syempre, pag positive, yung normal na number, yung pag nagbibilang tayo, so 21 ang mas malaki. So, ito pa ay 21. And then, 13 at saka negative 25. So, syempre, positive at saka negative, mas malaki yung positive. So, negative 1 at saka 0. O, tandaan natin, ang 0 ay mas malaki sa negative. So, negative 2 at saka 3. So, mas malaki syempre positive. So, negative, positive, positive tayo. So, positive, negative, positive pa din. Learning task 2. So, let us add the following integers using algebra tiles or counters. So, katulad ng ginawa kanina, ang red ay positive, ang black is negative. So, negative 4, so, 4 na black yon. Negative 2, 2 black. So, syempre, pare-parehong black naman to. Wala tayong ika-cancel. So, pagsasamahin lang natin, ilan lahat yung black? 6. So, kaya siya black ay 6, ang black ay negative, so negative 6. Number 2, ang 6 ay positive, so 6 na pula yan. Negative 5, so 5 black. So, ilan ang matitira pag kinancel-cancel natin? So, isa ulit. So, cancel ulit ng isa pa, so isa pa. So, ilan matitira? Isang pula. So, ang pula ay positive, so positive 1. Next, number 3, ang negative 7 ay black. So, 7 na black. Negative 2 ay black pa din. So, ilan lahat yan? 7 na black at 2 black. So, 9 na black. Negative 9. Number 4, negative 8 ay black. 8 na black. Positive 4, 4 na pula. So, kakancel ulit natin. Isang black, isang red. Isa uling black, isang red. Isa pa ulit. And last. So, ilan po matitira? 4 na black. Ang black ay negative, so negative 4. And last, number 5, negative 3. So, black po yan. 3 black. 9. Positive 9 ay red. So, ilan po ang matitira? So, cancel po natin. So, bali 3 ang ibabawas natin. So, ilan ang matitira? 6. So, ang 6 ay positive. So, ito ay positive 6. So, learning task 3, balik na naman. So, ito yung gagawin naman nating subtraction. So, subtract naman tayo. So, paano pag-subtract? Kopyahin ang nasa unahan, negative 8. Baguhin ang minus ng plus. Tapos, ang positive 5 ay gagawin nating opposite, magiging negative 5. So, ito na yung ating ipag-a-add. So, negative 8, 8 black. Negative 5, 5 black. Pag pinagsama natin yan, ilan lahat? Negative 13. So, ito naman, 4 minus 9. So, ang 4, kokopyahin. Ang minus, gagawing plus. Ang positive 9 ay magiging negative 9. Ang 4 na positive ay pula. 9 na negative sa black ito. So, ika-cancel-cancel natin. Sa bale, 4 ang ibabawas natin dito. So, ilan po ang matitira? 5. So, negative 5. So, number 3. So, ganun ulit. So, since minus to, so, kopyahin natin yung una, 10. Yung minus gagawing plus. Tapos, yung positive 7 ay gagawing negative 7. So, ang positive 10 ay 10 pula.
Tapos, ang negative 7 ay 7 na black. So, itakaltas natin yung itim na 7, yung itim. Dito, ang matitira ay tatlong pula. So, ang pula po ay positive, so positive 3. Next, number 4. So, 7 minus negative 3. So, ang 7, kokopyahin. Ang minus gagawing plus, tapos yung negative 3 gagawing positive 3. So, lahat to ay positive. So, 7 pula plus 3 pula. So, pag pinagsama yan, ilan lahat yan? So, positive 10. And last, number 5. So, 12 minus 15. So, 12 kokopyahin. Ang minus gagawing plus. Tapos, ang 15, positive 15 ay magiging negative 15. So, 12 na pula, 15 na black. So, tatanggalin natin. Ipapatong natin yung 12 dito sa 15. Ang matitira is 3. So, yun po ay negative 3. Next, learning task 4. So, let us evaluate the following integers using algebra tiles and counters. So, katulad rin ng kanina. So, since ito ay minus ulit, so yung 12 kokopyahin, ang minus gagawing plus, ang negative 4 ay magiging positive 4. So, lahat yan ay pula, so pagkasamahin lang natin yan. So, ang total ay positive 16. Next, number 2. So, negative 4 plus 3. So, since positive na to, hindi na natin kailangan since plus na to, hindi na natin kailangan pang gawin uling plus. So, negative 4 plus 3. So, ilan po matitira dyan? Isang black. So, ang black ay negative, so negative 1. Number 3, 5 minus 7. So, ang 5, kokopyahin. Ang minus magiging plus. Ang positive 7 ay magiging negative 7. So, 5, pulang 5, then 7 na black. Tapos, ang matitira is dalawa, so ito ay negative 2. Number 4, so negative 9 plus 14. So, plus ulit ito. So, ang negative 9, so 9 na black, 14 na red. So, hindi ko na siya ika-cancel. Kaya nyo naman yung gawin, di ba? So, kayo na bahala dyan. So, ang matitira is 5. So, ito pa ay positive 5. Number 5, 6 minus 11. So, minus ulit ito. Yung 6, kokopyahin. Ang minus gagawing plus. Ang 11, positive 11, magiging negative 11. So, 6 na pula, 11 na black. So, ilan po matitira? So, pag kinancel-cancel yan, ang matitira natin ay 5 black. So, ito pa ay negative 5. Okay, so doon po nagtatapos ang ating lesson for this week. So, I hope po marami kayong natutunan and see you next week.